Good morning mga kaswabe! Welcome to Drink All with Super Marns. Andito tayo ngayon sa Cainta, Rizal dahil meron na naman tayong espesyal na bisita. Isa siyang magaling na negosyante ng mamahaling mga sapatos. Mas kilalanin pa natin siya mga kaswabe. Tara, samahan niyo ako mga kaswabe. Sir, thank you so much for having us dito sa iyong napakaganda at napakalaking shoe stock room. Salamat. Maraming salamat, sir. Good morning mga kaswabe. Ako nga pala si Patrick, ang owner ng Lesus. At nagbebenta kami ng mga original na sapatos tulad nito. Thank you so much again, Sir Patrick, for having us dito sa iyong shoe stock room and mga accessories. May mga katanungan ako sa inyo, sir, para mas makilala ka pa ng ating mga kaswabe. So, share mo naman sa akin at sa ating mga kaswabe kung ano yung story behind kung bakit Lesus ang pangalan ng business mo. No? Story behind bakit nga ba Lesus yung pangalan ng business namin. Nung nag-iisip kasi ako ng ipapangalan sa business namin, biglang pumasok sa isip ko yung tatay ko. Mm-hmm. Yung pangalan kasi ng tatay ko, Jesus. Jesus okay. Ang pangalan ng tatay ko. Ngayon, gusto ko yung ipapangalan sa magiging business name namin is makakasama yung pangalan ng tatay ko. Ayun. Connected siya. Ngayon, hindi naman pwedeng Jesus ang papangalan sa shoe business, di ba? Ngayon, nag-isip ako ng ibang way or words kung anong babagay ba sa shoes. Okay. Nag-isip ako at bigla na lang pumasok sa isip ko na ano kaya sa Latin word yung Jesus. Okay. Search ako sa Google, yan. Pagka-search ko sa Google, lumabas Lesus. Yan. Lesus. Wala nang pagdadalawang isip. Lesus na agad. Madaling matandaan, unique, tsaka tribute ko na rin sa father ko. Maganda yung history ng pangalan ng business, no? Talagang pinag-isipan mo. Malalim ang kahulugan. So, maganda mga kaswabe at nalaman na natin ngayon. So, sir, anong year established ang Lesus at ilang taon ka nun? Na-establish si Lesus last 2 years lang, 2022, July. 2022? 22 July lang. 21 years old ako nun. 21 years old? Grabe mga kaswabe, 21 years old. Talaga nakaka-inspire naman ito. Kwento mo pa sa amin, sir. Nung 21, hindi talaga yun yung naging business lang namin. Meron pa mga recent na naging business na nalugi. Siguro mga naka-4 na business muna kami bago nag-jump into sneakers. Nag-focus sa mga shoes, sneakers. Ano yun nangyari kasi noon, kasi auto-detailing yung products yung binibenta namin that time, bago mag-sneakers. Ngayon, yung supplier namin, binigyan ako ng panis na, kung tawagin magic gatas kasi yun Magic gatas, pampakintab ng sasakyan at ng motor yun. Binigyan niya ako ng panis worth 70,000 ang in-order ko nun. Grabe, malaking halaga. 70,000. Sa murang halaga, para sa akin, malaki na yun. Malaking pera na yun. Ngayon, hindi ko na siya inabol. Hindi na ako nag-effort pa na habulin siya kasi alam ko sunog na yung pera. Hindi ka na mababawi. Di inaasahan, may nagbenta sa akin ng second hand na sapatos. Ayan, second hand na sapatos. Yan na mga kaswabe. Yung tropa ko, nagbenta sa akin ng second hand na sapatos. Sabi niya, pa-trip mo tong sapatos ko dito, di ko na nagagamit. Sabi ko, sige nga, tol, pa-check nga ako niyan kung goods ba yan sa akin. Anong size ba yan? Sakto size ko pa. Binibenta niya lang sa akin ng 1-2 original yun. 1-2 original. Ngayon, naisip ko, business-minded na tayo Business-minded na tayo, sabi ko. Sige, kunin ko na yan. Daling mo dito, tol. Ang isip-isip ko nun, pag hindi ko to nabenta, gagamitin ko na lang kasi size ko pinost ko online. Nabenta ko siya ng 1.9. From 1.2 po capital to 1.9. Okay. Ayun, nakita ko siya ng potential. Wait, wala pang isang oras, may 700 na ako. Ngayon, nung
tinuloy-tuloy ko siya, kumuha ulit ako ng second hand, buy and sell, buy, sell, and then yan, hanggang sa ngayon, ito, nakaipon na tayo. Nagtuloy-tuloy siya, sa awa naman ng Diyos. So ayun mga kaswabe, na laman na natin ang history at kung bakit siya nagkaroon ng ganitong business. So sir, sa dami-dami ng business, bakit pagbebenta ng shoes ang nagustuhan mo? Yun nga wala talaga siya sa plano eh. Dumating na lang siya bigla, siguro God's will na rin. Kaya tayo na lugian dun sa dati nating business para mag-jump na tayo into next level. Okay. So yun pala yun. So wala siya sa plano. Minsan kasi bigla na lang binibigyan ng nagbibigay yung Panginoon ng nararapat na babagay sa iyo kung talaga. Saka sa pangalan pa lang sa Father tribute. Leros tribute pala. So sir, ano-ano ang challenges bilang isang shoe seller? Sa challenges, sobrang dami. Pero yung main lang para sa akin, yung pinakang challenge talaga. Lagyan ko na lang ng example. Hindi mo kasi control yung pagbaba ng presyo ng sapatos talaga sa market. For example, bibiling ko itong sapatos na to, bibiling ko ng 5,000 na capital. Ngayon, binili ko 30 pieces na ganito. 30 pieces sa halagang 5,000. Magugulat na lang ako, may nagpo-post na ng mababa sa capital ko. May nagpo-post na lang mga 4,000, 3,500. Ganun. Di ako, yung struggle nun, kailangan ko sabayan. Kasi hindi ko mabebenta na to. Ngayon, yun yung naging struggle ko nung nagsisimula ako. Pero, syempre, pag nagsisimula ka, laging may lesson tsaka learn. Yan, natuto tayo. Alam na natin na kung paano didiskartehan. Tsaka hindi lang naman talaga sa pricing yun eh. Hindi naman sila, yung mga tao, hindi lang basta nagbe-base sa pricing. Sa story behind the sapatos. Kaya yun, binibigyan na natin ng diskarte, ng marketing, hindi lang basta sabay tayo sa price. Dapat mas mababa tayo, hindi dapat ganun. Kailangan yung market, kung paano ba nila magagamit yung sapatos, kung anong benefits ng sapatos, doon nila kukunin yung sapatos. Okay, tama, maganda. At saka sa service din. Isa rin, minsan kasi yung mga customer natin, hindi sila bumibili na doon sa sapatos. Minsan, bumibili sila dahil doon sa service. Tama. Na, mas pwede naman silang bumili sa mall, na minsan mas mura pa. Pero, doon pa rin sila bumibili sa'yo dahil doon sa service mo, doon sa natatawag natin relationship nung ng customer mo. Naalala ko lang nung nagsabi sa akin ng isang customer doon, sabi niya, hindi ako bibili sa'yo dahil nagustuhan ko yung sapatos. Bibili ako sa'yo kasi napakabait mo. Yun siya, parang biglang yung puso ko na, sabi ko, wow, may ganun pala talaga. May ganun tapos, talaga. Yun, di na humingi ng discount. Talagang binibigyan ko siya ng discount, mabigyan ng discount. Pero sabi niya, natutuwa ako sa'yo. Kaya yun. Paano kayo stay updated sa mga latest shoe trends? Ayun, paano nga ba kami nagiging stay updated sa mga release or yung mga trends na sapatos? Pagka kasi nasa sneaker community ka, automatic malalaman mo na siya eh. Kumbaga, kusa na siyang lumalabas sa newsfeed mo, laging yun na yung lumalabas eh. Okay. Tapos, meron kaming sinesearch na website, sa isang buong taon, alam mo na yung i-release. Yan, alam mo na. Kung sa buong taon na yun, kunyari, 2024, alam mo na yung i-release ng 2024. 2023 pa lang alam mo na yung 2024. Ayun. Tapos, kasi kung ano yung trend sa ibang bansa, yun din yung nagiging trend dito eh. Nauna lang ng konti yung ibang bansa, tapos ginagaya na natin. Kaya yun, search sa ibang bansa. Research talaga. Research, aral din. Okay, tama. So sir, paano nyo pala hinahandle ang situation kung saan ang shoe size na hinahanap ng customer ay hindi available? May tatlong way kami dyan eh. Unang-una, pag yung shoe size niya, ng customer na hinahanap namin hindi available, nag-o-offer kami ng kapares doon sa interested niya. Pangalawa, pag hindi niya nagustuhan yung in-offer namin, nag-o-offer naman kami ng pre-order, kung tawagin, pre-order. Kumbaga, yung items na merong items pero orderin pa namin, darating siya 3 to 7 days.
may isa pang option pag nagmamadali naman yung customer. Pag gusto rush, syempre, minsan gusto rin natin sa atin na agad yung sapatos, di ba? Pag rush naman, naghahanap ako sa mga kapwa ko reseller o sa mga kaibigan nating reseller na kung meron silang ganung sapatos na may size ng customer natin. Okay. Yun, pagka meron sila, alam naman natin yung mga pricing kung magkano nakukuha eh. Konti yung kita or yung profit, pero yung mabigyan mo yung customer mo ng gusto nila, okay na yun para sa syempre, makapag-provide tayo ng gusto nila. Kasi, baka pag nakapag-provide yung iba, doon na bumili uli. Mag-repeat order. Yan yung pinaka-importante. So, kailangan i-provide mo yung kailangan niya para sa iyo din siya bumalik. So, sa second purchase niya, baka doon ka na kumita. Okay, so tama. Okay. So, sir, paano yung na-handle ang multiple customers who need assistance at the same time? Actually, hindi lang naman talaga ako mag-isa dito sa Lesus. Tatlo kami. Team kami tatlo dito. Ayun, dalawa kami nag-handle sa inquiries. Okay. Tapos yung isa sa marketing posting yun. Ngayon, kung sabay-sabay talaga sila, hindi talaga maiwasan. Minsan sabay-sabay, di ba? First inquiries first. Okay. First inquiries first. Kung sinong una nag-inquiries, since online store pa lang kami, kung sinong una nag-inquiries, yun yung una naming aasikasuhin. Okay. Ayun. So, yun. Yun ang ginagawa niyo pala. Okay. So, kaya na-handle talaga siya. handle. Okay. Paano niyo na-handle ang customer shoe returns and exchange? Sa return exchange, actually, wala talaga kaming return and exchange. Ayan. Kasi, may paliwanag ako dyan, mga kaswabe. Mga kaswabe. Kasi, bago pa lang dumating sa amin yung shoes, o di ba, kaka-order pa lang namin, tapos dumating na sa amin. Chine-check na namin isa-isa yan. Kahit 100 pieces yan, sobrang madami yan, madami yan. Mag-e-effort kaming i-check yan isa-isa. Okay. Ngayon, itatabi na namin yung may mga issue para mabalik na namin dun sa supplier. Ngayon, pag may umorder na, ay check pa rin namin yun. Tapos ipipicture namin side by side, ma'am, ito po yung, or sir, ito po yung sapatos, ayan. May kita nila ng detalye. Magreklamo man sila na, sir, may issue. Sir, maling size. No ma'am, pinicture namin yan. May mga picture tayo, may mga proof tayo na tama yung pinadala namin, walang issue. Kung sasabihin nila na, sir, hindi kasya sa akin, ma'am, sinunod lang po namin kung anong order niya. May policy po tayo kung pinadala namin ng maayos. Tsaka pagdating naman sa packaging, masasabi ko, nasa standard kami. Nasa standard kami. Hindi lang kami basta umorder ka, babubble wrap namin, padala, hindi ganun. May 3 layer kami, sir. So, mga kaswabe, Superman. Yan. Unang-una, inikling wrap namin yan. Pangalawa, dino-double box pa namin. Yung box, binabox pa namin yan. Pangatlo, yung bubble wrap, hindi lang isang ikot. 4 or 3 ikot. Para sa amin pa lang, secured na. Ngayon, kung ibato-bato man ng mga courier yan, sa tingin ko, hindi naman maapektuhan yung box or yung sapatos. Paano nyo tinutulungan magdesisyon yung customer na naguguluhan kung ano yung brand at type ng sapatos ang kanyang bibilhin? Paano nga ba namin sila tinutulungan makapag-decide kung ano yung gusto nilang bilhin, kung naguguluhan sila kung ano gusto nilang bilhin. Ayan. May 2 lang kaming tinatanong. 2 question lang. Unang-una, para sa nila gagamitin. Para sa nyo po gagamitin? Pang basketball nyo po ba? Pang lifestyle nyo po ba? Or pang lakad? Pang raraning nyo po ba? Tapos pag sinagot nila, example, pang basketball ko po sir, okay, meron na tayong isang question. Nasagot. Pangalawa, sa color. Saan po ba kayo mahilig? Kung sa dark ba or sa light? Ayan. Edi kung sinabi na sa dark color po, ayan sir, meron doon matutulungan na namin na doon na namin matutulungan silang makapag-decide kung ano yung gusto nilang sapatos. Lalapagan namin sila ng mga dark color na basketball shoes. Ayun. Okay. Sa question pa lang. Sa question namin nalalaman. Sir, paano kayo stay motivated sa mga panahon na mahina ang sales? Sa totoo lang, hindi ka laging motivated eh. Aminado naman tayo dun, hindi tayo laging motivated araw-araw. Ayun, pag mahina ang sales, tapos napangihinaan ka minsan, di ba? Ang ginagawa ko nun, lagi lang akong bumabalik
kung paano ako nagsimula. Okay. Paano ako nag-start. Siyempre, magbabacktrack sa'yo yun eh. No? Magta-throwback sa'yo yun eh. Di ba? Siyempre. Ayun, siyempre, ang dami mo nang nalampasan eh. Ngayon ka pa ba? Tama. Diba? Ngayon, tama. Diba? Tapos, pangalawa, yung lagi kong binabalikan din yung why. Bakit ko to ginagawa? Bakit ko ba ginagawa to? Para sa akin lang ba to? Siyempre, ginagawa ko to para sa akin, para sa pamilya ko, tsaka para sa mga taong umaasa din sa akin. Tulad ng hindi sa pamilya, tulad ng siyempre may pinapasahod din tayo. Di ba? May mga may mga kailangan din silang pinagagasusan. Pag sa atin nakita nila na mahina tayo, pati sila madadamay. Okay. Dapat sa atin makita nila lagi na motivated tayo. Tsaka kahit mahina, push lang tayo ng push. Trabaho lang ng trabaho. Ayun. Huwag lang magpahalata. Sa mga employee natin at sa mga kasamahan na para na panghinaan ka na ng loob. Ganun talaga. Kasi tayo yung may-ari. Leader tayo. Okay. So maganda yung sagot mo, Sir. Salamat. So, Sir Patrick, maliban sa shoes, ano pa po ang mga ino-offer ni Lesos? Ayan, maliban sa shoes, nagbebenta rin tayo ng mga slides, ayan. Meron din tayong mga bola, ayan, mga pang basketball. Tapos meron din tayong sombrero. Ayan, meron din tayong sa mga bowler, mga nilalagay pang accessories sa pagbabasketball. Tapos meron din tayong t-shirt. Ayan yung gamit ni Supermans. Salamat Supermans ha. Dito yan kay Lesos ko nabili. Napaka-affordable, original, napaka-ganda sa balat. Talagang satisfied customer. Nga pala mga ka-Lesos or mga kaswabe, lahat ng binebenta namin dito original tsaka lowest price. Ayun. Yun. So, ang dami rin pala mga options. Hindi lang pala sapatos. Pero nag-start sa sapatos. Nag-start sa sapatos. Okay. Sir, sumasali din ba si Lesos sa mga bazaar at iba pang mga events? Actually, last May ata yun, or July. May or March. Kakasali lang namin sa MSE, sikat na, na sneaker selling or event sa makakasali sa sneakers. Ayun. Tawag doon, Manila Sneaker Expo, kasali kami doon last event nila. Ayun, naging solid naman yung experience, tsaka ang daming natutunan. Siyempre, online pa lang tayo noon, di ba? Tapos, mapupunta tayo sa parang physical store. Ngayon, hindi mo ma-apply mga sa online, hindi mo ma-apply sa physical. Di ba? Medyo, nangangapa ka pa. Pero yung experience doon na para ka rin nasa physical store, ang sarap sa pakiramdam. So, saan ba ito naganap? Saang lugar ito naganap? Ayun, ginanap yon sa SMX, sa may Pasay yun, sa may Pasay. SMOA. SMOA. Area, no? Okay, sa SMX. Napakalaking, event. Talagang, kita nyo mga kaswabe, si Sir Patrick nag-start lang sa isang sapatos. Ngayon, sumasali na sa mga events. So, sa mga may plano rin magnegosyo ng sapatos, huwag kayong panghinaan ng loob. Ano ang top 3 bestseller shoe brand for men? Ang top 3 pa iba-iba eh. Pero yung trending ngayon, papakita natin. Yan. Yun, papakita natin. Top 3. Sa men's muna tayo, no? Sige sir, lagay natin dito para makita ng mga kaswabe natin. Adidas, New Balance, sa pang-basketball, hindi nawawala sa market to. So, isa-isahin natin to. Isa-isahin natin. Nansin natin si Nike. Si Nike. Unang-una, si Nike Precision 6 Panda. Pang-men's. Ayan. Okay. Ito kasi, kaya sobrang gustong-gusto ng mga customer to. Bukod sa maporma, pogi, di ba, pogi? Mas sarap pa siya mas maganda yung fitting niya sa paa. Okay. Tsaka, affordable. Sobrang affordable na ito. Ayan. Itong pangalawa naman, looks like Samba. Gustong-gusto rin nila to. Siyempre, hindi naman, yung Samba kasi, medyo up-price yun. Mga nasa 5,000 pataas yun. Ito, may alternative na Samba. Ito yung trending din ngayon. Papakita natin. Kamukha ng Samba. Oo nga, no? Ayan. Ito yung Adidas BL Court. Kasi yung Samba,
isipin mo, nasa 5,000. Mm. Pero ito, yung BL Core, pwede mo siyang alternative, mabibili mo lang siya. Sobrang mura lang. Sa ngayon? Oo, sa ngayon? Oo, sobrang mura lang. Mas mura to. 2,491 lang. Mura. Di ba? Pwede na, pwede, di ba? Ayun, Adidas BL Core. Okay. Tapos, eto, sobrang hype din itong sapatos na to. Tsaka, sobrang trending. Ayan, itong New Balance 327. Men's and women's, may nagsusuot nito. Madalas mga pang-couple nagsusuot nito, mga pinang-couple nila. Itong New Balance 327. Hype na hype din to, New Balance. Ayun. So, ito yung tatlong mabenta sa bestseller for men. Men's. Okay. So, sir, thank you so much. Okay. Thank you so much. Marahil sa iba, iba yung mga bestseller nila. Pero sa amin, sa Lesos, yun yung bestseller. Yun. Thank you, Sir Patrick, sa pag-share sa top 3 bestseller ng panlalaki na yan. Brand at saka klase. So, sir, dahil nabanggit natin panglalaki, ano naman po yung top 3 bestseller shoe brand for women? Sa women, siyempre, di mo wala sa women's, no? Oo, siyempre. Ito, kailangan yan. Meron din tayo sa women's. Okay. Isang New Balance, Nike, tsaka Onitsuka Tiger. Ito, dito muna tayo sa New Balance. Okay. Sa pang babae. Ito, gustong-gusto nila kasi maganda daw ang fitting, tsaka pang forma. Talagang, eto, New Balance 550, sobrang hype nito sa market. Sobrang, may kita mo, suot ng artista, yan, suot ng sikat na personalidad. Ayan, New Balance 530. Kaya marami ding gusto nito. Dahil doon. Okay, yun. Isa na mabenta to kay Lesus at hype din to. Okay, yung pangalawa? Pangalawa, hindi nawawala rin to. Hindi nawawala tong Nike Air Force. Oo, syempre. Nike sobrang, ano neto, kahit matagal lang ni-release to, talagang hindi nawawala sa market to kasi napakadaling bagayan nito. Triple white. Classic white lang siya. Ayan, madaling bagayan. Nike Air Force 1. Triple white. Yun. Ayan. At yung pangatlo? At itong pangatlo, eto, mabilis sa amin to. Sa amin mabilis Siguro umorder kami nito mga 30 pieces. Tapos, wala pang isang linggo, 5 na lang. Ganun kabilis ng market ni Onitsuka Tiger. Di ko siya inaasahan na ganun kabilis. Maganda naman kasi talaga. Oo naman. Ngayon. Check nyo. Onitsuka. Kilalang yan. Onitsuka Tiger. Ayan. Check nyo. Ayon ang mga trending or mabenta na shoes pang women's. Kay Lesus. Thank you so much, Sir Patrick. At i-share mo sa amin at sa ating mga kaswabe yung top 3 for men's and women's. Top 3 for women's. Okay. So, sir, saan at ano kaya ang status ni Lesus 5 to 10 years from now? 5 to 10 years from now. Ang status ni Lesus, nakikita ko siya shoe manufacturer na. Hindi na siya reseller. Hindi na siya nag-resell ng Nike. Although hindi ko naman inano si Nike kasi ito talaga yung stepping stone. Pero para sa akin, si Lesus, nakikita ko after 5 to 10 years, shoe manufacturer na. May sarili ng brand. Lesus brand. Lesus na. Okay. So yun, lahat naman posibleng mangyari. Oo, nag-umpisa lang sa isang sapatos. Ngayon, madami na at may mga iba-ibang brand na mga kaswabe. Ano ang mai-advise mo sa mga gusto rin magbenta ng mga shoes? Ayun, mga kaswabe, ang ma-advise ko sa inyo, unang-una, pag-aralan nyo muna bago nyo pasukin yung business. Kahit anong business niya, kahit hindi sapatos, pag-aralan nyo muna. Mas maganda may knowledge na muna kayo bago nyo pasukin. Kasi mas may iwasan nyo yung mistake. Pero malaga din naman yung mistakes, pero mas may iwasan nyo kasi yung failure. Mas konti yung failure. Pangalawa, huwag kayong magsisimula sa malaki. Magsimula kayo sa maliit. Ayan, sa maliit. Simulan nyo sa paisa-isa, pero kung may budget kayo, kahit may budget kayo, huwag nyo sisimulan sa marami. Isa-isa lang. Sunod kayo sa process. Hindi naman paunahan yan. Ito pa, number 3. Huwag mong ikukumpara yung sarili mo sa nauna sa'yo. Sa mga successful na. Successful na. Kasi, panghihinaan ka lang ng loob yan. Tama, diba? tama. Huwag mong kukumpara yung level 1 sa level 10 na. Di ba? Maano ka lang, madadown ka lang. Hindi makakatulong sa'yo. Kaya, ano man lang, gawin mo lang silang inspirasyon, tapos, gayahin mo. Yun na yung gayahin mo kung anong ginagawa nila.
higitan mo. Oh, higitan. Yeah, tama. Gayahin mo, Yeah. higitan mo. Yeah. Okay. At saka sila din yung tutulong din Tutulong sa iyo. Kasi magiging isang community rin kayo eh. So, tutulong-tulong ka. Maghihilahan kayo mga kaswabe pataas. Instead na maghihilahan kayo pababa. Okay. So, Sir Patrick, thank you so much sa pag-share dyan, sa advice na yan sa ating mga kaswabe. So, sir, ano po ang operating hours ni Lesos? Operating hours ni Lesos, dati wala kaming operating hours. Ngayon, nag-set na kami ng operating hours. Nag-ooperate si Lesos from 8 a.m. to 10 p.m. Okay, okay. So, ngayon may oras na. Okay, may operating hours na kayo. So, sir, para mas madali kayong ma-contact ng ating mga kaswabe na nanonood. So, ano-ano po ang mga social media accounts ni Lesos? Ayan, ang mga social media account natin, meron tayong Facebook page, meron tayong TikTok, meron tayong IG. Ayan, kung interesado kayo sa mga original pero murang sapatos or slides, pwede nyong idagdag sa option si Lesos. Ayan, bisitahin nyo lang yung FB page namin, mag-message kayo, mababait yung mga, mababait kami, o mababait yung kasama sa Lesos. Yung team namin mabait. Siguradong asikasuhin ko. Okay. Dahil nandito tayo ngayon sa Drink All with Supermarns. Yeah. Alam mo na yung kasunod dyan, sir. Tama. Diba? Alam na. So ngayon mga kaswabe, magre-review kami ni Sir Patrick ng Lesos ng isang wine. Ano kaya yan? Anong wine kaya yan? Ang i-review natin, sir, ay Rayonite, sir. Ito yun siya. Yan. Ito yung i-review natin. Rayonite Lambrusco. Okay, sir. So, mag-share lang ako ng background or history ng Rayonite. So, mga kaswabe, ang i-review namin ni Sir Patrick ng Lesos ay ang Rayonite. Okay. Rayonite is an Italian wine brand with a rich heritage dating back to 1950. Renowned to Lambrusco, a wine from the Emilia-Romagna region. Rayonite also has many other classic varietals. When you open a Rayonite, you liven up every moment with joyful, refreshing delight. It has varietals. All varietals are gluten-free and use only natural flavors. The first one is Rayonite Lambrusco, Rayonite Moscato, Rayonite Bianco, Rayonite Lambrusco Rosé, Rayonite Rosato, Rayonite Red Sangria, Rayonite White Sangria, Rayonite Peach Moscato, Rayonite Raspberry, and the last one, Rayonite Blackberry Merlot. Lambrusco is a true symbol of northern Italy. It is an ancient wine made from grape variety that has been unique to the Emilia region since before the Roman Empire. Made in the Frizzante style, it is a lightly sparkling, fruit-forward wine with some floral notes. Its lush, crisp, and semi-sweet taste makes it the perfect crowd pleaser at parties and go-to for intimate moments of joy and delight. So ayun mga kaswabe, ang i-review namin ni Sir Patrick ng Lesos ay ang Rayonite, sir. Rayonite. So sir, please do the honor sa pag-open ng ating Rayonite Lambrusco. Ayan mga kaswabe, tara buksan na natin to. Yes, buksan na natin. Rayonite Lambrusco. Ganda ng pangalan. Oh, sir, Italian wine yan. Italian wine. So ano kayong lasa nito? Curious din ako eh. Anong lasa nito, sir? Tingnan natin. Oh, buksan na natin to. Please do the honor, Sir Patrick. Pakinggan niyo yung, ay, dito pala yung mic natin. Oo. Yun. Wow, tumutunog talaga. Tunog pa lang, mukhang bago. Hindi talaga nabugso. Talagang, sir. Thank you so much, Sir Patrick, sa pag-open ng ating Lambrusco Rayonite. Okay, so sir, itong Lambrusco, ang bote niya ay 750 ml. Marami din okay, so
750 ml siya, tapos yung alcohol by volume niya is 8%. Baba So, lang. hindi siya gaanong malakas. Talagang pang chill-chill lang Chill to. lang. So, sir, si-serve ko na, ha? Sige, sir. Serve Tikman na natin yan. para unahin kita, sir, ha? Yun, oh, tumutunog pa. Tunog pala. Fizzy siya, no? Fizzy. Ano siya, bubbles na, Bubbles. oh. So, sa akin naman, Kulay grapes. talagang, ano pa yung lasa nito? Pwede ko ba amuyin to? Amuyin natin, sir. Amuyin natin. Bago natin i-shot. Amuyin muna natin. Fizzy siya, no? Pabula. May bubble siya. Amuyin natin kung anong amoy niya. Mabango. Panalo. Suabe to. Sa amoy pa lang eh. Sa amoy pa lang parang hindi siya mapakla. Parang amoy grapes. amoy grape, may cherries. No, mga berries din. Sa amoy pa lang mukhang panalo. So, first time ko rin makainom kasi nito. Ay, hindi pa ako nakainom nito. Kaya nga, actually sir, lahat ng nire-review ko, hindi ko pa natikman. Gusto kong kaya ako re-review para magkaroon ako ng record na yun, natikman ko talaga yun. At saka, mas maganda yung may balikan ka. Kunwari, may mga customers kami na, may lasa niyan. O ba, panuunin ko lang yun. Kasi sa dami ba naman ng alak, di ba? Kung titikman ko lahat and then, hindi ko na siya maalala eh. So, sa dami. Kaya, yun ang ginagawa ko, sir. Ito sa purpose ka ng aking magandang idea. Pag-review. Okay. So, sir, aminin ulit natin. And then, isa-shot natin. Mabango siya, no? So, sir, cheers! Cheers! Masarap Panalo. Tsaka hindi siya, hindi mapakla. No? Sarap. Okay. Siguro lalo pag may maraming ice to. Ay, manalo to. Mas manalo. Pero, mas maganda nga, ito muna inumin natin. I mean, walang puro muna. Mamaya, lagyan natin ng yellow kung ano bang magiging lasa. Sarap. So, ito nga, sir, ay fruity siya. No? Fruity. And then, semi-sweet. Semi-sweet siya. Hindi talaga siya sweet na sweet. Saktong-sakto. Saktong-sakto lang. Tsaka yung volume niya, 8%. Kasi yung mga regular, masarap talaga. Ngayon din ako nakatikim to. Yung iba kasi sa regular, mga 12% alcohol by volume. At saka yung iba, 13, 14.5, mga ganun. Bigyan mo nga ako isa nito, Supermans. Oo, bibigyan kita. Oo, siyempre. So, sir, ulit, cheers. Cheers. Ubusin muna natin to para mamaya shot, mga kaswabe. Na may yellow. Yellow. Cheers, mga kaswabe. Panalo talaga. Hindi lang siya diretso kasi akala mo konti, pero ang laki ng baso. Tsaka pag nilunok mong tinuloy-tuloy mo, hindi mo masusulit eh. Kaya kailangan konti-konti lang. Chill lang. Chill lang. Okay, sir, habang iniinom natin to, kasi mamaya lagyan pa natin ng yellow para check natin kung ano bang magbabago ba yung magbabago siya, pero kung mas lalo bang swabe. Okay. So, sir, tutuloy ko mga katanungan sa inyo. Okay. Ilang taon po kayo natutong uminom ng alak? Natuto kong uminom ng alak, 19 years old eh. 19 years old. Kasi, naalala ko nun, nag-shot yung tatay ko. Mga kumpare niya. Ngayon, inutusan akong bumili ng yelo. Ngayon na pagtripan ako ng kumpare ng tatay ko. Kaya dito. Shot ka. Okay. Iniinom nila Red Horse syempre. Di naman tayo ganun ka hindi pa tayo nakatim ng ganito. Red Horse. Red Horse. So, yun ang una yung natikman? Red Horse. Nung 19 years old ako, pagtikim ko, bakit naman ito? Hindi pa kami open masyado sa mga alak eh. Nung time na yun, out of curiosity din, doon tayo na mulat sa alak. Okay, hindi naman pampasarap ng konti. For mga, let's say, marami kang benta. So, parang, small wins. small wins. Celebrate mo rin siya.
Hindi naman kailangan magpakalasing ka talaga. Tsaka ang pangit naman kung magkukwentuhan kayo magdamag tas walang alak. Oo, siyempre. Mas maganda may alak. Konti lang, pampatulog. Hindi naman kailangan magpakalasing ka as in, parang celebration. Kunwari, marami kang benta. Mag-celebrate tayo, magpasalamat tayo, kumain. Tama. So, yun pala, ang unang matikman ay Red Horse. 19 years old ka nakatikim. Okay. So, anong brand at klase ng alak ang gusto mong matikman? Anong brand at klase ng alak ang gusto kong matikman? Yung parang pangarap ko ba? Ganon, okay? Kung mabibigyan ng pagkakataon. No? Whiskey siya eh. Whiskey, Macallan Rare. Macallan Rare. Mahal yan Ayun, mga kaswabe kung gusto nyo ng Macallan Rare, meron si Supermans nun. Visit nyo lang yung may FB page sila, Drink All Wine and Liquor Shop. Message nyo lang, may Lazada rin sila. Check nyo. Ayun. Thank you so much, sir. Okay, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, sino ang local shoe manufacturer or owner ang gusto mong makainuman? Makainuman sa local shoe manufacturer or owner? Owner. Sa akin, World Balance. World Balance. Sobrang tagal na nila sa market. Ang dami na nilang branches. Oo, ang dami na. Ngayon, pag nakainuman mo yun, talagang magdadala ko ng papel. Papel lang dadaling ko. Dali mo na rin Macallan Rare. Yan. Bibili ako kay Supermans. Yan. Kasi yun, atin yan. Local yan. Philippine made yan. Okay, so sir, bakit anong mo? Kasi, dahilan? Matagal na sila sa industry ng sneakers. Tsaka yun nga yung sabi ko kanina, gusto kong 5 to 10 years, nakikita ko sila nagmamanufacture na. Siyempre, pag nakainuman mo yun, maraming i-share na idea sa'yo. Oo. Tama. Okay. Dadala talaga akong ballpen, iti-take notes. Oo, siyempre. Di ba? Kasi na yan sila yung mga legend na sa sneakers. Mga pundasyon. Foundation ng shoe industry to sa Pilipinas. Okay. So sir, local yun. Ito naman, sino naman yung international shoe manufacturer or owner ang gusto mong makainuman? Ayun, wala nang iba. Siyempre, Nike tayo. Nike. Owner ng Nike. Siyempre, sobrang lawak na ng Nike. Di ba? Ultimo yung mga idol natin, like LeBron James, Kyrie Irving, Kyrie Irving, wala na pala, sorry. Si Kevin Durant, dinadala niya yung brand ni Nike. Kaya, Michael Jordan. Number one. Di ba? Sobrang lawak na market, buong mundo. Siyempre, pangarap din natin. Wala namang masamang mga... Oo naman, siyempre. Kung mabibigyan ng pagkataon. Pag nakakainuman mo yun, talagang yayaman ka. Yayaman ka. Sa knowledge pa lang. Tsaka makita mo lang in person. Lalo siguro pag makamayan mo pa. At makausap. Totoo. Pambihira na yun. Talagang... Panalo. So, sir, ubusin natin to. Cheers. Panalo, no? Panalo. Sarap siya. Ubusin natin to at subukan natin ng may ice. Sarap talaga. Panalo? Suabe. Suabe. Susubukan naman natin kung anong lasa na may yellow. Okay. Try natin yan. Serve ko na sa'yo. Thank you so much. Yun. Tunog pa lang. Panalo na. Tunog pa lang. Panalo na. Swabe lang siya talaga, no? Ang sarap dito pag nanonood dito sa lalamunan. Sino naman, sir, ang local motivational speaker ang gusto mong makainuman kung mabibigyan ka ng pagkakataon? Kung mabibigyan ng pagkakataon makainuman yun, yung motivational speaker, no? Si Coach Nani Rason. Para sa kaalaman ng mga kaswabe natin, saan at ano yung company ni Sir Nani Rason? Ayun, pakilala ko lang si Coach Nani Rason. Siya pala ang owner or CEO ng Genesis. Ayan. Okay, so siya yung gusto mo makainuman? Gusto ko yun. Kasi, alam mo yung kahit 1.5 hour lang siyang nagsalita. Talagang, ang dami ko nang natutunan. Ang dami, detalyado kasi talaga siya magturo. Ultimo,
itong details na to, maliit na details. So, papaliwanag niya talaga yan. Kung makainuman ko yun, talagang sobrang pasasalamat. Yayakapin ko pa kasi. Siyempre. Sobrang tuwa kasi sobrang daming matutunan. Siya yung idol mo na motivational. Idol ko talaga yun sa local. Pag nakainuman or nakakwentuhan kita, Coach Nani, sobrang karangalan. Malaking karangalan yun. Siyempre. So, siya yung gusto mo makainuman na Coach Nani Rason. Idol. Okay, so sir, sino naman yung international motivational speaker ang gusto mo makainuman? Sa international naman, recently lang kasi ako nag-scroll sa YouTube, nakita ko yung motivational na si Coach Dan Luke. Dan Luke. Si Dan Luke. Chinese Canadian. Nakita ko may isa siyang title doon, How to Make a Sales. Napanood ko, nung napanood ko, sobrang dami ko ding natutunan. Tapos, in-apply ko kagad kay Lesus. Ayun, effective. Kung ikaw ay isang sapatos, anong klase kang sapatos? Magandang tanong yan, Kasi sapatos yung business sapatos, mo. Kung ako isang sapatos, ako ay isang running shoes. Running shoes. Okay. Bakit? Tuloy lang sa pagtakbo ng buhay. Ayan, tuloy sa pagtakbo. Madapa man ako, tuloy pa rin. Wala sa vocabulary natin bumalik. Tuloy-tuloy lang sa hamon ng buhay. Ayan, running shoes. Meron tayo niyan. Ito. Running shoes. Tapos, pwede mo rin siyang pang lifestyle. Dalawang to. Purpose to. Check nyo to. Ang ganda na ito. Sobrang comfy pa sa paa. Okay. So, anong brand yan, sir? Meron tayong New Balance. Okay. 2002 RSH. Nung napit ko to, grabe, parang yung pa ako may foam. Mga bulak sa sobrang comfortable na ito sa paa. Okay. 2002 RSH. Ang ganda. Yun yung model niya. Okay. Running shoes na pang lifestyle na din. Yun. So, yan ang kung ikaw ay magiging sapatos. Oo. Ano ang iyong hobbies and interest maliban sa pagbebenta ng shoes? Maliban sa pagbebenta ng shoes, syempre hindi natin pwedeng pabayaan yung health natin. Ang hobby ko din is nagba-basketball ako para exercise. Hindi na siya dati yung kompetensya ka. Wala nang ganun eh. Kumbaga, naglalaro ka na lang, hobbies mo na lang yung para exercise. Tapos, pagbabasa din ng libro. Kasi kailangan natin stay updated. Dapat full of knowledge din tayo. Siyempre, nagli-lead tayo eh. Leader tayo, kailangan mas advance yung natin, yung kaalaman. Ayun. Yun. So, basketball, mga sports, at saka pagbabasa ng libro. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, sino ang gusto mong maging artist or model ng Lesus? Sino ang gusto kong maging artist o model? Advance natin, 10 years na. Sinong Team Payaman. Team Payaman. So, hindi lang dahil sikat sila. Kasi ang Team Payaman, team paangat sila eh. Okay. Tulungan sila, hilan sila pataas. Wala silang hilan pababa. Kumbaga, Team Payaman talaga, dun sa team nila. Ayun, nakikitaan ko sila na kay Lesus din. Yung team ko, hindi ko sila, parang ini-stay motivated ko din sila. At the same time, tinuturuan. Hindi lang ako magbe-benefits, dapat siyempre sila din. Ayun, kung mabibigyan man ako ng pagkakataon, Team Payaman. So, sila yung magsusuot ng Lesus shoes. Okay. So, Team Payaman. Team Payaman. Okay. Team Payaman. Thank you. Di pa tayo mayaman. Okay. So, sir, medyo malamig na yata. Ayun, tikman natin. May yellow naman. Cheers. Cheers. Try natin. Shot, mga kaswabe. Shot, mga kaswabe. Sarap. Maswabe? Maswabe pag may yelo. Maswabe pag may yelo. Yun. Panalo talaga. Panalo. Iba talaga si Ryan Knight Lambrosco. Ryan Lambrosco. Bigyan mo talaga ako nito. Oo naman, syempre. So, sir, may tanong pa ako. Oo. Okay. So, magbigay ka ng rate
kung gaano kahalaga sa buhay mo ang sapatos? Siyempre, 10. 10. 10, no? Bakit? Paki-explain. Ang sapatos, like for example, may meeting. Hindi naman pwedeng magchinelas ka, di ba? Meeting. Tsaka nagpapataas ng self-confidence mo yun. Pag nakasapatos ka. Tsaka pag, yan, like sir, pag mag-exercise ako, hindi naman pwedeng magchinelas ka, may injury ka na. Oo. Diba? Sobrang importante ng sapatos. Yung sapatos kasi, yun yung magdadala ng outfit natin. Ayun. Kaya tsaka sobrang importante. Nakikita yung, minsan, doon tayo dinajudge, minsan eh. Oo, tsaka sa Pilipinas tayo. Oo, sa Pilipinas eh. Ganun minsan. So, 10 ang rate mo doon, no? Tsaka, di ba, pag mga tao, unang tumitingin sa mukha, pagdating, tinitingnan kagad sapatos. Pag maganda shoes, malinis. Malinis. Gano'n, no? Okay. So, 10 tayo doon. Okay. Sir, magbigay ka ng rate kung gaano kahalaga sa buhay mo ang alak. Dahil ito, may inom tayo ng alak eh. So, gusto ko lang malaman. Rate 1 to 10, no? May rate ko ang alak 8 to 10. 8 out of 10. Over 10, no? Kasi bakit? Yung alak kasi yung nagpapaala rin isa sa nagpapaala sa akin sa tatay ko. He passed away. Oh, I'm sorry to hear that. Akala ko nasa abroad yung father mo. He passed away. I'm sorry to hear that, sir. I'm sorry to hear that. Ngayon, syempre, yung mga sabi ko nga kanina, yung mga kumpare niya. Kaya pag nagiinuman sila, ako taga-bili ng yelo. Ngayon, kaya 8, hindi ko sinagad ng 10. Mahina ako sa alak eh. Okay. Yan. Kumbaga, 8 lang tayo. 8 lang. Pero sir, parang mataas-taas na yung 8 ha? Dalawa na lang eh. Dalawa na lang para maging perfect 10 na siya, no? Okay. Tsaka natikman ko tong Rhyonite. Sarap. Parang hindi mo mabababa sa 5 eh. So, anong rate mo pala dito? Ito. 1 to 10? Ayan, Rhyonite. Lambrusco. Ilang rate mo dyan? 10 ako dito. 10 ka dito. Oo, 10 ako kasi dito. Yung tanong ko, ano yung rate mo sa mga alak? In general na yun eh. Ito ay specific dito, ilan? 10. 10 ka talaga ako dyan. dito. Ang sarap. Suabe siya. Suabe. Tsaka yung lasa niya hindi mapait, hindi ganun katamis. Saktong. Suabe kung tawagin. So, dahil 10, perfect yun. Ang masasabi natin, from suabe to suabest. Suabest. So, kasi 10 siya, no? So, okay. So, yun. Thank you so much, sir. At I'm sorry to hear dun sa father mo. Okay lang. Kala ko na sa abroad. Okay. So, sir, salamat sa pag-share dun sa alak. So, mahalaga din pala sa iyo ang alak. 8, no? Mataas-taas. Dalawa na lang eh. 2 points na lang eh. So, magiging 10 na siya. So, sir, itong sunod kong tanong, tinatanong ko to sa mga in-interview ko talaga. So, sir, kapalit, 100 million. Oy, 100 million. Pero, hindi ka na iinom ng alak habang buhay. Papayag kayo? Yun. 100 million kapalit ng alak. Hindi ka na iinom. Hindi ka na iinom ng alak. Mukhang pera tayo eh. Ang bibiliin ko syempre 100 million. 100 million. Okay. Yung 100 million na yun, dami ka na magagawa eh. Expand ng negosyo. Tsaka maintindihan ako ni tatay. Baka sapukin ako nung pag pinili ko yung alak. Tama. Baka magalit pa sa'yo. Magalit pa. Tsaka 100 million, expansion. Mag-i-invest ako kay Superman. Pag-expand ng liquor shop niya. Yun. Okay. Tsaka, ayun, pera na yun eh. Pera na, no? Alak, pwede naman yan na mag-soft drinks ka na. Yun. At saka sir, yun nga, kagaya na sinasabi ko rin sa mga na-interview ko, yung 100 million, sa ibang tao, maliit. Sa iba naman, malaki. Okay. At saka yung 100 million, kagaya mo, tinanggap mo siya. Kasi para sa'yo, malaki talaga. At saka sayang. Okay. Pwede mo naman kasing hindi mo makuha yon in your lifetime, no? Habang buhay mo hanggang lifetime nga. Hindi mo sigurado hindi mo siya makuha. Pwede ring makuha mo ng 100 million. Or pwede ring mahigitan mo pa, sobra-sobra pa. So sa ngayon, tatanggapin mo yon para mas lalo pang gumanda
Lesos, Lesos. ang takbo ng business. Okay. So, Expansion. ayun mga kaswabe, yun ang sagot ng may-ari ng Lesos. Lesos na si Sir Patrick. Sino ang isang tao na gusto mong pasalamatan kung bakit naging ganito na kalaki si Lesos? Ang unang-unang gusto kong pasalamatan or sinong gusto kong pasalamatan kung bakit naging ganito. Siyempre yung pinanghugutan ko ng lakas, tsaka tribute ko talaga sa kanya. Kaya ako nagpupursige. Tsaka sobrang sipag ng tao na yun. Sobrang sipag, sobrang bait, sobrang humble. Doon talagang ginaya ko siya. Okay. Yung identity niya, yung tatay ko. Yung tatay ko. Sobrang bait kasi talaga noon. Talagang walang nakaawa yun. Narinig mo yung pangalan niya, sasabihin, mabait yung tao na yan. Mabait yan. Tawag kasi sa kanya, Kuya Jess. Mabait yung tao na yan. Tsaka, hindi pa mayabang. Di ba? Kaya yun, talagang all tribute kay tatay. Yun talaga yung pasasalamat ko. Pasasalamatan ko. Thank you, tay. Yun. Tapos, nararamdaman ko pa rin siya. Yung ngayon, ginagabayan niya ako. Ultimo, pag bumabiyaya ako ng motor, di ba, delikado magmotor. One time, alam ko, siya ginabayan niya ako. Muntik na ako masemplang. Malapit na. Ultimo, gaganon na ako, pero nakatayo ko pa. Siya kagad naisip ko. Sabi ko, tay, thank you so much. So, siya talaga. Tsaka kaya naging malaki to kasi kaya ako nagiging masipag at hindi man laging motivated pero consistent tsaka nagiging disciplined dahil din sa kanya. Humuhugot ako sa kanya. Sa yung foundation talaga si tatay. Okay. So sir, huling tanong. Okay? Anong wine and liquor shop ang maire-recommend mo sa yung mga friends, followers at saka sa mga customers ng Lesos? Siyempre, lalayo pa ba tayo? Andito na sa harap natin. Ayan, maire-recommend ko, ayan, sa mga followers ni Lesos, ayan, suportahan natin. Sobrang bait ng tao na to. Sobrang humble. So, nagiging mentor ko din to. Talagang matulungin. Bibigyan kanya ng time para turuan ka. Di lang dahil kaibigan kanya, talagang gusto niyang tumulong. Ayan, maire-recommend ko yung Drink All Wine and Liquor Shop. Ayan, kung naghahanap kayo ng wine and liquor, dumiretso na kayo kay Supermans. I-message nyo lang yung FB page nila, Drink All Wine and Liquor Shop. Meron din silang Lazada. Talagang trusted sila. Kasi pagdating sa packaging, nakita ko yung mga packaging nila, talagang sinisafe nila yung pagpapackage. Yan, yung mga sa botes, talagang hindi sila mababasagan. Ayan, sigurado yan. Tsaka kung naghahanap kayo ng supplier na mapagkakatiwalaan, talagang magtatagal yung relationship nyo. Hindi lang isang beses. Talagang mag-repeat order kayo sa taong to. Kilala ko na to. Sobrang bait, sobrang humble, tsaka maasahan, tsaka mapagkakatiwalaan. Si Supermans ang may-ari ng Drink All Wine Liquor Shop. Recommended 10/10. Ayun, thank you so much Sir Patrick ng Lesos for recommending Drink All Wine and Liquor Shop. Sir, ibibigay kayo sa pagkakataon para imbitahan ang ating mga kaswabe na mag-check sa inyong mga social media account ng Lesos. Ayun mga kaswabe, gusto ko munang mag-thank you kay Supermans para sa interview na to. Sobrang laking bagay nito para sa amin. At ayun, ay ipopromote ko na din ang aking business or aming business. Kung naghahanap kayo ng mga budget-friendly, original na sapatos, slides man yan, or t-shirt, ayan, mga cup, dumiretso na rin kayo or pwede nyo idagdag sa option nyo si Lesos. Ayan, sisiguraduhin namin na talagang mas mababa kami kumpara sa iba. Hindi man kami yung sobrang baba, pero isa kami sa sobrang babang magbenta na sapatos. Makikita nyo si Lesos sa Facebook, sa TikTok, sa IG. Ayan, siguradong pag umorder kayo kahit
San mang sulok man, sisiguraduhin naming safe darating sa inyo yung sapatos. Sa amin pa lang, talagang yung standard namin, bago pa namin ipadala sa inyo, talagang sa amin, kumpiyansa na kami na safe darating sa inyo. Ayun, maraming salamat. Thank you so much. Sir Patrick, thank you so much. Again, at napaunlakan mo ako dito ng interview ka at makapunta sa iyong shoe stockroom. Isang karangalan ito, sir. Maraming salamat po. Sir, maraming salamat din po. Supermans, thank you so much. Okay. So, ayun mga kaswabe. At natapos ng interview ko kay Sir Patrick ng Lesos. Iniimbitahan ko kayo na pumunta at bumisita sa aming wine and liquor shop. Drink All Wine and Liquor Shop, located at Unit 12, Millennium Commercial Center, Paliko 3, Imus, Cavite. You can also check our Facebook page, Instagram, at saka Lazada shop namin. Drink All Wine and Liquor Shop. Maraming salamat sa iyong panonood mga kaswabe. Abangan niyo ako mga kaswabe sa aking susunod na alak review. Maraming salamat mga kaswabe.